Magandang araw mga kababayan! Sa video na ito, alamin natin ang makulay at kontrobersyal na buhay ng isang iconic na aktres ng pelikulang Pilipino, si Alona Alegre. Mula sa kanyang pagsikat bilang isang sexing aktres noong dekada 60 hanggang sa kanyang aktibong pakikilahok sa politika, talakayin natin ang kanyang mga tagumpay, kontrobersya at ang pamana na iniwan niya sa industriya ng pelikula at sa ating lipunan. Dito sa Pinoy Wisdom. Si Alona Alegre, na ipinanganak bilang Maria Lourdes Yalandoni Salvador noong Enero 1, 1948, ay anak ng batikang direktor at aktor na si Lou Salvador at ng LVN actress na si Inday Halandoni. Kasama ang iba pang mga anak ng kanyang ama, tulad nina Philip Salvador at Ross Rival. Bahagi siya ng isang kilalang pamilya sa industriya ng pelikulang Pilipino. Nagsimula ang kanyang karera bilang isang child star noong 1955 sa pelikulang Tagapagmana ng LVN Pictures. Sa kanyang paglaki, lumipat siya sa mas matapang na mga papel at naging kilala bilang isang sexing actress noong dekada 60 at 70. Kabilang sa mga pelikulang nagpasikat sa kanya ay ang Nympho, Psst, Halika Babae at Halik ng Vampira. Kasama niya sa mga pelikula ang mga malalaking pangalan tulad nina Fernando Poe Jr., Joseph Estrada, Ramon Revilla at Eddie Garcia. What? Bukod sa kanyang karera sa pelikula, naging kontrobersyal din si Alona Alegre dahil sa kanyang pakikilahok sa politika. Siya ay kilalang taga-suporta ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at naging bahagi ng mga pro-Marcos rallies noong dekada 80. Noong 1987, napasama siya sa mga kinasuhan ng rebelyon matapos ang umano'y pakikilahok sa pag-takeover ng GMA Network noong Enero 27 ng parehong taon. Ang kanyang pagiging tapat kay Marcos at mga koneksyon sa iba't ibang makapangyarihang personalidad sa gobyerno at militar ay nagdagdag sa kanyang kontrobersyal na imahe. Pumanaw si Alona Alegre noong Disyembre 9, 2018 dahil sa asthma at cardiac arrest. Siya ay 70 years old. Sa kabila ng kanyang mga kontrobersya, hindi matatawaran ang kanyang kontribusyon sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ang Alona Beach sa Panglao, Bohol, ay ipinangalan sa kanya matapos siyang mag-shoot ng pelikula sa lugar na iyon noong dekada 70 na ngayon ay kilala bilang isang sikat na destinasyon ng mga turista. Sa inyong palagay, paano kaya nakatulong o nakaapekto ang pagiging kontrobersyal ni Alona Alegre sa kanyang karera sa showbiz? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa comment section. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga talakayan. Maraming salamat sa panonood. Dito lang yan sa Pinoy Wisdom.